Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Iran ngayong April 2026, isang tanong ang unti-unting lumilinaw. Bakit parang minamadali ni Trump ang laban na ito? Sa likod ng mga ultimatum at banta, may mas malalim na dahilan kung bakit kailangang maging mabilis at decisive ang bawat galaw. Kasi unang-una, ayaw ni Trump na magmukhang mahina siya. Noong naglabas si Trump ng deadline laban sa Iran, para na rin kinausap niya ang buong international stage. Because in geopolitics, words are power, but only if you can back them up. Kapag sinabi ng isang pangulo na this is the final deadline, it creates a moment of truth. Pero dito nagiging delikado ang lahat. Kasi kapag lumipas ang deadline at walang nangyari, nagiging mahina siya sa paningin ng tao. At ayaw niyang mangyari yon. Ayaw niyang magmukhang mahina. Bigla kasing mag-iiba ang perception ng mga tao kung ayaw niyang tuparin ang deadline na sinasabi niya. From strong leader, nagiging bluff. From decisive, nagiging hesitant. At sa mundo ng power politics, perception is reality. Hindi lang Iran ang nakatingin dito. Pati mga allies ng US, pati mga kalaban tulad ng Russia at China, pinapanood kung totoong kaya bang panindigan ni Trump ang sinabi niya. If he backs down, pwede siyang i-test, pwede siyang i-push. Kaya ngayon, parang wala na siyang space para umatras. He cornered himself into a position where he has to act, not just because of strategy, but because of credibility. At mas lalong tumitindi ang pressure dahil sa sarili niyang style. Kilala si Trump sa pagiging aggressive at bold sa statements. So when he sets a deadline, people don't expect diplomacy, they expect action. Big action. This creates a dangerous cycle. Habang lumalapit ang deadline, tumataas ang expectation. Habang tumataas ang expectation, mas napipilitan siyang mag-deliver. At kapag hindi niya ma-meet yun, mas malaki ang damage kaysa kung hindi siya nagsalita in the first place. Kaya kung titingnan mo, hindi lang ito laban ng US at Iran. Laban din ito ng isang leader sa sarili niyang salita. Because once you draw a red line in global politics, you either enforce it or you lose the power behind every future threat you make. Ikalawa, minamadali ni Trump ang galaw niya dahil global oil supply ang nakataya dito. Kapag nagsara ang Strait of Hormuz, unting-unting tatama ang epekto sa mismong loob ng US at sa paraan na mararamdaman ng ordinaryong tao. Maraming nagko-comment, hindi naman direktang umaasa ang US sa oil ng Iran. Tama ka, pero ang hindi mo naiintindihan, deeply connected pa rin sila sa global market. And here's the reality, oil is a global price system. Kahit saan galing ang supply mo, kapag nagkulang ang mundo, lahat tataas ang presyo. So what happens next? Biglang sisipa ang presyo ng langis sa buong mundo. At kapag tumaas ang oil, damay na lahat. Kasali ang US na makakaramdam nun. Ang gas price sa US, tataas. Transportation costs sa US, aakyat. Food prices sa US, susunod. Kasi halos lahat ng industriya, mula trucking hanggang agriculture, nakadepende sa fuel. So kahit hindi mo directly iniisip ang oil, binabayaran mo pa rin ito sa araw-araw mong gastos. Now, imagine millions of Americans feeling that at the same time. That's when it becomes political pressure. Kapag nagmahal ang gasolina, isa ito sa pinakasensitibong issue sa US. Hindi ito abstract problem. Nakikita agad sa gas stations. Nararamdaman agad sa bulsa. At kapag nangyari yon, ang sisi ng publiko, diretso sa leader nila. Kaya para kay Donald Trump, hindi lang ito foreign conflict. This is a domestic risk. At hindi lang dyan nagtatapos. Kapag sarado ang strait, maapektuhan din ang mga kaalyado ng US, lalo na sa Europe at Asia na mas dependent sa Middle Eastern oil. Kapag sila ang tinamaan ng economic slowdown, damay ang US sa trade, exports at global markets. In short, kahit hindi sila ang direktang target, nadadamay sila sa chain reaction. At may isa pang malalim na epekto. Kapag pinayagan ng US na manatiling sarado ang strait, parang sinasabi na rin ni Trump na may isang bansa na kayang kontrolin ang isa sa pinakamahalagang choke point sa mundo without consequences. That weakens US influence. Because in global politics, control over key routes like this is not just about oil, it's about power, leverage, and dominance. Kaya kung titingnan mo, ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay parang tahimik na bomba. Hindi ito agad sumasabog, pero kapag tumama na ang epekto, lahat sabay-sabay na makaramdam. Number 3, minamadali ni Trump dahil bumaba ang suporta ng publiko sa gyera. Sa simula ng kahit anong gyera, kadalasan may momentum, di ba? May unity,
may sense of purpose, at may tiwala ang publiko na maybe this is necessary. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang lahat. Ganito ang nangyayari ngayon kay Donald Trump sa laban kontra Iran. Habang lumalalim ang conflict, mas maraming Amerikano ang nagtatanong kung ano ba talaga ang end goal. Worth it ba ang gastos ng US? Ilang buhay pa ang kapalit nito? At dito pumapasok ang reality ng modern wars. Hindi lang ito nilalaban sa battlefield, nilalaban din ito sa public opinion. Sa panahon ngayon, bawat galaw ng gyera naka-expose. Social media, news coverage, viral clips, lahat yan nagiging bahagi ng perception ng tao. At kapag nagsimula ng makaramdam ang publiko ng pagod, duda o frustration, yun ang pinakamapanganib na kalaban ng isang leader. Because once people start losing belief, the war slowly loses its foundation. Hindi mo man agad makita sa headlines, pero ramdam ito sa likod ng desisyon. Kapag bumababa ang suporta, tumataas ang pressure sa leader na magpakita ng resulta. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagmamadali si Trump dahil naramdaman na niya ang pressure. That's why makikita mo si Trump na mas nagiging aggressive sa messaging. He needs wins. Hindi lang military wins, kundi visible wins. Yung kayang i-headline, yung kayang i-share, yung kayang magbigay ng pakiramdam na may nangyayari, may progress. Wow! Kaya kapag may successful operation, rescue mission, o kahit small tactical victory, hindi ito basta-basta lang. Ginagamit ito para buuin ulit ang narrative na we are winning, this is under control. Pero ang problema, hindi madaling kontrolin ang nararamdaman ng publiko. Kapag tumagal pa ang gyera ng walang malinaw na ending, mas lalong lumalakas ang tanong ng mga American citizen, bakit hindi pa tapos? At sa puntong yon, kahit gaano kalakas ang military mo, kung nawawala na ang suporta ng sarili mong mamamayan, nagiging mahina ang posisyon mo. Oh no! Because in a democracy, power doesn't just come from weapons. It comes from people who still believe in the fight. Kaya kung bakit parang minamadali ni Trump ang mga galaw niya ngayon, partly dahil dito. Hindi lang niya kinakalaban ng Iran, kinakalaban din niya ang oras at ang unti-unting pagkawala ng tiwala ng publiko. Oh no! And once that trust is gone, kahit anong panalo sa battlefield, pwedeng magmukhang kulang pa rin ang effort ni Trump. Number 4, gusto niyang pilitin ng Iran sa mabilis na surrender. Huh? Para maintindihan kung bakit parang gustong-gusto ni Donald Trump na mabilisan ang surrender ng Iran, hindi mo lang dapat tignan ang mga rocket at bomb blasts. Tingnan mo rin ang narrative at ang tension sa loob ng administration at sa global stage. Sa maraming pahayag ni Donald Trump nitong mga nakaraang linggo, lagi niyang binibigyang diin na ang layunin ng operasyon ay hindi basta patayin ang oras sa Middle East. Para sa kanya, gusto niyang makita ang isang decisive end, kung maaari, mabilis at malinaw. Wow! Ito ang dahilan kung bakit malakas ang pagtulak niya sa ideya ng surrender o pagkakaroon ng fixed endpoint sa labanan. Wow! Hindi biro ang ganitong klaseng pahayag. Kapag sinabi ng leader ng isang makapangyarihang bansa na we want unconditional surrender, it doesn't just send a message to the enemy. Ito rin ang nagtatakda ng expectation sa sarili niyang bansa at sa buong mundo. A rapid end gives the illusion of control, success, and dominance. Kung mabilis siyang magwagi o magpakita ng progress, nababawasan ng kritisismo sa kanya, lalo na't may mga usaping ekonomiya at pampublikong opinyon na pumipigas sa kanya ngayon. Pero ang problema, hindi ganun kadaling pilitin ng Iran na sumuko agad. Ang perception na Iran will surrender soon o this will end quickly ay naging isang bahagi ng narrative na nagpapatindi sa tensyon at sa expectation sa US military. Ang mabilis na pagtatapos na inaasahan niya, lalo na ang ideya ng de facto o unconditional surrender, ay hindi realistiko dahil sa kalakasan at determinasyon ng Iran na ipaglaban ang sarili nitong soberanya. Wow! Dagdag pa rito, sa harap ng pagbaba ng suporta ng publiko, hindi madali para sa isang leader na manatiling agresibo sa salita kung wala siyang mabilis na resulta na maipapakita. Oh no! Kaya isang bahagi ng kanyang strategy ay ang ipakita na may timeline at endgame na hindi palaging diplomatiko. Kung hindi ka magbigay ng malinaw na panahon o goal, madaling mawalan ng pag-asa o suporta ang mga sumusubaybay. Sa madaling salita, hindi lang basta gusto ni Trump na matapos agad ang gyera. Gusto niyang magkaroon ng malinaw na panalo na maaari niyang ipakita bilang katibayan ng leadership niya. Ang epekto nito sa Iran ay hindi basta pressure lang. Ito ay isang kombinasyon ng political signaling, military strategy, at pagnanais na kontrolin ang narrative ng labanan upang mapanatili ang perception ng control at momentum, lalo na habang umiikot ang mga balita tungkol sa negotiations
deadlines, at pagharap sa global pressure. Number 5, mas malaki pa ang goal, regime change. Kapag tiningnan mo ang buong galaw ni Donald Trump laban sa Iran, makikita mo na hindi lang ito simpleng labanan sa battlefield. Sa likod ng lahat ng bombings, ultimatums, at deadlines, may mas malalim na layunin, regime change. Alam natin yan, di ba? Pero ang ideya ng regime change ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng leader. Ito ay pag-reset ng buong political system ng Iran para mas maging aligned sa interes ng US. At ayaw itong mangyari ng Iran dahil nakikita nila ito bilang paraan ng US upang kontrolin ang rehiyon at bawasan ang banta sa global security at energy supply. Imagine mo kung mapapalitan ang gobyerno ng isang bansa na may strategic leverage sa oil at geopolitics, nababago agad ang dynamics ng buong Middle East. Sa perspective ni Trump, ang mabilis na pagkilos nila sa Iran ay para maipakita ang military strength. Ito rin ay para maipakita sa mundo at sa sarili niyang constituency na he can enforce decisive change. But regime change is never simple. May political resistance, may internal factions sa Iran, may international reactions, at may economic fallout. Kaya bawat aksyon ay calculated para ipakita ang pressure at determinasyon habang pinapaliit ang risk na maging prolonged war na magpapahina sa suporta ng publiko sa US. Sa ilalim nito, makikita mo rin ang interplay ng signaling. Habang hinihintay ang resulta ng military operations, pinapalakas ang diplomatic leverage. Ang goal ay hindi lamang makamit ang surrender ng Iran, kundi ang baguhin ang leadership structure sa paraang magbibigay ng strategic advantage sa US sa long term. If he succeeds, it sends a clear message globally that the US is willing and able to enforce its will, even at the level of changing governments. That's why, sa mata ng strategist, every escalation, every threat, and every action is not random. It's part of a bigger plan. Number 6, ayaw niyang tumagal ang giyera. Isa sa mga pinaka-kritikal na dahilan kung bakit minamadali ni Donald Trump ang laban sa Iran ay ayaw niyang tumagal ang giyera. Hindi lang ito simpleng preference, ito ay strategic necessity. Habang tumatagal ang giyera, mas maraming bagay ang nagiging delikado. Una, mas tumataas ang human cost, buhay ng mga sundalo, civilian casualties, at psychological toll ng parehong bansa. Second, mas tumataas ang financial burden. Wars are expensive, at bawat araw na lumalampas sa initial projections, tumataas din ang pressure sa treasury at sa taxpayers. Kapag nagiging protracted ang conflict, hindi lang military budget ang apektado. Ang buong ekonomiya ng US at pati global markets ay nakaranas din ng ripple effects. Isa pang factor ay ang public perception. Kapag tumagal ang giyera ng walang malinaw na resulta, unti-unting bumababa ang suporta. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano kalakas ang military, nagiging politically costly ang prolongation ng war. Kaya para kay Trump, mabilis na aksyon ang sagot. He wants a war that ends decisively, before the public loses patience and before critics mount pressure. Each operation, each statement, each threat is calculated to create a sense of urgency, not just for Iran, kundi para rin sa international audience at sa sarili niyang supporters. Ang goal ay ipakita na may progress, may momentum, at ang leadership niya ay capable of delivering results. At hindi lang ito tungkol sa optics o politics. Sa madaling salita, ayaw niya ng drawn-out war dahil bawat araw na tumatagal, mas lumalakas ang panganib sa buhay, sa pera, sa suporta ng publiko, at sa strategic advantage. Kung gusto niyang ma-secure ang objectives, kailangang decisive, rapid, and visible action. Every day counts. Every delay is a risk. That's why sa mata ng strategist, speed is survival. Ang sitwasyon sa Iran ay patuloy na nagbabago at bawat hakbang ni Trump ngayon ay may malalim na epekto hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Kaya mahalagang manatiling updated at aware sa mga nangyayari. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga ganitong global developments at kung paano ito nakakaapekto sa atin, i-follow at i-share ang page na ito at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. At syempre, i-comment mo sa ibaba ang opinion mo. Paano mo nakikita ang susunod na hakbang ng US at Iran? At huwag kalimutan, knowledge is power. Kaya stay informed at laging maging alerto sa mga balita.